atong mga futuran na may mga maintenance. Don't forget ha, mag-inom sa bulong sa eksakto nga oras. Haragtaw kita sa high blood o kung hypertension. Kahit sa subuman sa bantang mga baratian. Sa fiyon sa ating sining pag-celebrar sa Kapaskuhan. Ulit na kita until 9:55 in the morning sa atong sining pagpalagad sa buliyang aga sa programa Balita Issue Kagibanta. Sa mga kultura natin na nagpamangkot kung may opisina pa sa gobyerno sa Pusay, Subong Adlaw, kag tomorrow, holiday mga biyan, wala kita sa opisina. Pero sa maabot na Biyernes, mag-resume pa ang mga opisina sa gobyerno. Kung trabaho sa mga opisina sa gobyerno, kag sa masunod na semana, August mga biyan, from December 29, December 30, 31, January 1 and 2. Wala siyang trabaho sa mga opisina sa gobyerno. Pero, magapanay naman ang pagpangalagad sa mga opisina nga ang ila sining mga ginatanyag na serbisyo ilang may kaangkanan sa emerhensya at very important nga mga services. So sa mga uturan natin ha, nga mag-proseso pa sa ila sining mga dokumento, you still have until Friday. Magtarong balik mga biyan ang trabaho sa mga opisina sa gobyerno sa maabot nga Biyernes. Pero for sure, madamo na sa mga kultura naton ang magahinagaw man sa mga adlaw. Gani labaan ang pasensya, hindi na magpadugay-dugay pa. Kung mahimo, magproseso sa mas temprano para sigurado nga ma-akomodar ang imo siniyang kinahanglanon before the end of office hours. Alas 9:30 sa aga, mag-check na kita mabiyan sa lakat sang panahon. Hibalo natin sa Pag-asa Iloilo ang manging panyempo sa mga daw sang Miyerkules sa mga kultura natin nga mag-biyahe sa ila sinitagsa ka mga balay sa probinsya kag subuman sa mga kabaruhanan. Hibalo natin mga biyan ha, ang posibilidad sa mga pag-ulan sa mga daw sang Miyerkules. Kag, shall we expect sa mga pag-ulan sa masunod nga mga inadlaw. Nibaluan mga biyan sa subong, madamo na sa aton mga kulturan ang nagapadulong kag nagadugop sa mga pantalan, paluparan kag terminal para maghingadaw sa biyahe. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:30 sa aga sa sining oras kapag natin sa piyak na linya si Ma'am Ginor Silvestre sa DOST Pag-asa. Ma'am Ginor, good morning. Good morning everyone. Muli ang ating latest weather update para sa Subong Adlaw for Wednesday, December 24, 2025. Sa Subong wala magkatama din ang monitor na LCA or Yearly Signal is pagwa itong ating Philippine area of Distance 50. Samtang Northeast Monsoon nag-apekto sa may Northern at Central Luzon. Easterlies nag-apekto sa madaling na bayan sa Pungsod. Di naman sa Western Visayas, nag-experience siya sa magulong ulong at magulong ng kalangatan. May mga syansa sa mga isolated na pag-ulan sa mula sa panago sa Easterlies. Makasarangan naman ang hangin natin sa magkahali sa Section Northeast na magadala sa makasarangan ng pagpalit ng ating kanagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw na sa bilang alas 8:04 sa aga, pag nilapilin din alas 5:34 karon sa hapon. Kaugnayan ang ating latest weather update. Pag-ibig sa iili sa weather station, kapag-similar. Kapag-similar, madami din. Salamat. Manilo, sa mga kultura naman natin, ma'am, na pagbiyahe pa after the Christmas season, ano ang mga panyempo, ma'am? Sandun sa inyong extended weather outlook, may ara ba na sa posible pag-ulan after Christmas? Base sa ating extended weather outlook, sir, ang partly to cloudy skies magkatasa. So, expect natin ang
Generally, fair weather na weather condition natin. Then, may mga chance na sa mga isolate na pagpalastik. Ayun. Ma'am Leonor Silvestre, for your time and information hatag sa Radyo Pilipinas, madamo gid nga salamat kag padayon. Welcome sir ka, Mark. Dahil yabot mabiyang latest updates sa lakat sa panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Mabiyang sining nga panahon sa Pasko, mas ginapabaskog pa sa Land Transportation Office kag Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang iya kampanya para masiguro ang luwas kag maayo nga pagbiyahe sa tanan. Sa mga panundong sa LTO kag LTFRB ang pag-focus sa roadworthiness o kung ang kondisyon sa salakyan kag disiplina sa pagmaneho sa ilalom sang uplan biyaheng Pasko. Lakip sa mga dapat nga tandaan ang pag-check good sa inyo sining nga salakyan antes magbiyahe gamit ang blow baggage o kung ang brakes, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires, kag imo sining nga self o kung kaugalingon. So check din ang inyo sining nga preno, suga, oil, tubig, battery, hangin, gas, engine, pati ang inyo sining karito, kag sumurman ang inyo sining nga kaugalingon. Hugot naman nga ginaduyan pagmaneho kung nakainom siyang makahulog nga limon o kung nagagamit siyang illegal nga droga. May mga random blood test kag breath analyzer test nga ginahiwat ang aton sining nga LTO kag sumurman ang aton nga PDEA sa mga terminal. Siguraduhon man nga updated ang rehistro sang salakyan kag wala mag-expire ang lisensya agud nga makalikaw sa multa kag huol sa pagbiyahe. Kag syempre kinahanglan man nga magsunod sa eksakto nga mga road signages. Magsunod man sa ginapatuman nga speed limit ilabi na sa mga expressway o kung sa mga dalan nga madanlog sa tion siyang pag-ulan. Samtang aton sining LTFRB nagapanunduman sa tanan nga mga drivers nga kinahanglan panundomon ang ila sining nga mga commuter. Ang LTFRB nagatutog sa operasyon sa pampubliko nga salakyan kag sa kinamatarong sa mga pasahero. Sa mga drivers ha, gabilian ang pagbayad sa sobrang nga ploto dapat nagapaskil ang fare matrix sa sulod sang bus o kung sa inyo sining nga jeep. Hindi porket nga damo sa mga pasahero magpinagusto sa pagsukot sa kung pila ang presyo. Ang mga bus nga mabiyahe sa gawa sa ila regular nga rota dapat mayaras ang special permit para magsiguro nga nag-agi sila sa husto nga inspeksyon. Bawal man ang pagka-trip o kung hindi pagtapos ang inyo sining nga rota. Kung isa masamig din nga sitwasyon kung isa o kung duha na lang ang nabiling na pasahero naglayo pang ila siniilang paduduhan. Iban iya ginapasaylo sa mga iban nga salakyan. May kubo manyaga, may kwaon, may ubrahon,
Oh, that's a very, 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 very no, ha? Gina-check man sa aton sining LFTFRB mga biyan kung mayara sang helpdesk ang kada terminal. Sa inyo sining paglibot for sure sa mga pantalan sa aton sining mga terminal, mayara sa mga ginabutan o kung ginapahamtang mga biyan ng mga helpdesk nga magagiya sa aton sining nga mga kauturan nga magabiyahe subong iyang Christmas season. Kag para sa isa ka stress-free na pagbiyahe sa atong mga pasahero magpadulong sa mas temprano sa mga terminal. Ekspektar na malabang nga linya sa mga holiday season, especially kung karon ka pa sa hapon magpadulong sa terminal. Sa subong for sure, nagadugok na ang pila ka mga pasahero magahingagaw sa biyahe sa iya sining nga mga tagsa ka mga padulungan. Kanila uman ang malawigid nga pagpila. Alungan man ang mga gamit hindi pagpabayaan ang mga bag kag siguraduhon nga may label ang inyong mga dala. Sobra naton kadali kung kaysa lain ang nabagahe o kung na box o kung karton ang aton nga nagakabitbit. So para likaw kita sa amo sining nga problema, mayo lang kung ang imo sining nakuha mo lang by accident na karton kasi manwa mo lang budlay sila kung ikaw padulong dito sa norte nga porsyon sang Iloilo tapos sa nakakuha sa imong bagahe dito iya padulong sa probinsya sa Aklan. Kaya inang balang unod sa mga karton kung bagahe nga imong dala mga pangregalo pa para sa imo sa mga pamilya. Umayo lang kung matrace kag ibalik sa nakakuha. Kung hindi, ang ito ang imo sa mga pinangabudlayan at bye-bye na. At syempre, halungan gid ang inyo man sining nga kaugalingon. Aglabaw sa tanan, dapat mangin alerto kung may mamutaran nga hindi maayo sa driver para sa tuman kadasing nga padaragan o kung daw ginatuyo, mag-report dayon sa mga otoridad o kung sa mga checkpoint. Ang atong sining kapulisan, Department of Public Works and Highways, ang nagabantay ng mga biyan sa aton sining mga dalanon para just in case nga may reklamo ang aton sining mga commuter kay mga motorista hilayon man nga maaksyonan. Why lang subong siyang opisina ang mga kung wala lang sa trabaho mga opisina sa gobyerno pero ang pagpangalagad sa nanoytuhay ng mga ahensya ang nagapadayon even sa adlaw sang Pasko. Kason kung sa imo sining nga pagbiyahe ma-notice mo dira may mga government employees pa nga nagabantay sa mga dalanon, naga-duty sa mga terminal. Bangod kabahin sa aton sining nga pagserbisyo sa inyong mga biyan. Ang pagsigurudong hiluway kamo subong kapaskwahan. Langay diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo, isa ka government radio station sa tiyak na wala sa opisina karon sa mga government officers. Pero kami diri sa Radyo Pilipinas panayon nga mag-aalagad sa inyo para magdulong sa mga labing importante nga mga impormasyon kag pahanumdom para mas mangin matawhay ang aton sining nga pagsulog sang Pasko. Kung gano'n mga ben, balik kita sa pagpangalagan online. Nag-air na kita karoon sa Facebook page sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa mga kauturan nato nga may mga maintenance at sa may mga balatian, hinay-hinay lang. At bisan sin uman dapat hindi kawid sa masyado kalamo nga matamis kag maalat na pagkaon subuman sa mga mamantikaon sa mga adlaw sang Pasko. Alas 9:42 sa aga. Magan sa po nagpamatigamo sa pagpalagad sa programa Balita Issue kag iban pa sa iban pa naton nga mga balita. 20 ka mga micro, small and medium enterprises sa Western Visayas
ang nakaangkon mga biyan siyang halal certification. Ginakalipay nato mga biyan nga 20 ka bag-o nga mga MSME sa 5 tanan ka probinsya sa Western Visayas ang ginhingaglan nga tagbaton sang halal certification. Sunod sa DTI Western Visayas, ang mga ini hindi lamang mga local players, hindi kabahin na sa global halal economy. Nagib sa mga ginhatagan sang halal certification gikan sa probinsya sang Aklan ang Sunshine's Bread Mart sa Kalibo, Philbake Food Corporation sang Kalibo, sa Antique ang Hamtik MPC kag Bulusan MPC o kung Multipurpose Cooperative sa probinsya naman sang Capiz. Ginahatagan sang halal certification ang Capiz Cacao o Capiz Cacao Producers Cooperative sang Panitan, Progressive Women Agrarian Reform Cooperative sang Dumaraw, Produce Food Products sang Rojas City. Sa probinsya sang Guimaras Lakip sa mga tagbaton ang MU Food Products sang Buenavista, Kensington Food Production sang Hordan, Hocomojo Mango Farm sang Sibunag, NGST Fruit Farm sang Sibunag, kag McMaster Food Products sa Banwasang Buenavista. May pinakamadamo nga biyan nga halal certified ang probinsya sang Iloilo with 8 new MSMEs. Iniginagapan sang Sunburst Balay Tablea sang Kabatuan, Pharma Galen X Innovation Incorporated sang Haro, Einers Natural Food Export sang Padilla, Maridan Industries Incorporated sang Haro, Kape Iloilo Coffee Trading sang Haro, Aldo Foods Incorporated sang La Paz, Avancenia Caminia Balay na Bato Incorporated sang Arevalo, kag Fiesta PH Bakery Products Manufacturing sa Haro. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:46 sa aga. Sige hapon, nagpapamati mo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue, kag iban pa. Kung kayo na mabyan na paambit natin sa inyong pinakamapanundong gikan sa atong LTO kag LTFRB, may mga panunduman ang aton nga PNP kag Bureau of Fire Protection. Panundom sa aton sining nga kapulisan adun malikawan ang mga krimen subong holiday season. Kung magbiyahe kag bayaan ang inyo sining nga pulian, siguraduhon nga nakalat ang tanan nga portahan kag bintana. Mas maayo kung may mabilin nga suga o kung idulin ang balay sa masaligan nga tupad balay. Sa mga matutuod nga lugar naman, pareho sa mga matayo nga lugar, pareho sa Changi kag Mall, mag-alerto sa inyo bag kag cellphone. Ibutan ang bag sa atubangan sang lawas para kung may ubrahon man sa inyo sa mga bag, o gulayon mo nga madiparahan. Kaya kung kaysa ginatarget din sa aton sa mga pickpocketers, yung mga backpack o kung mga bag na makitaan sa likod sa aton sa mga lawas.
Nami imo nga pila, nami ang imo sini nga pagpangalakaton, ibutang imo sini nga bag, may gisi na. Ugot man nga ginadilian ang pagpalupok sa pusil bilang kabahin sang selebrasyon. Ang madakpan nga maglapas ini, magapangatubang sang mabugat nga kaso kag pinalidad. Kag subong nga madamo ang nag-withdraw sang kwarta mga biyan ha. Mangin, mabinong tayon kung mag-withdraw sang kwarta. Siguraduhon nga wala sang tawo nga nagapanilag sa inyo suning nga pool. Kaya samtang nagatumpok-tumpok ka na sa nga imo sining pang-withdraw, basi ginabantayan na bala mga biyan ang imo sining nga pool. Pagkibot ka lang ang imo sining nga ATM sa dalayon nga istorya ara nagaling sa iya. Kag para naman malikawan ang sunog, siguraduhon ng inyong mga Christmas lights, may ICC import commodity clearance sticker, hindi mag-overload sa octopus connection o kung sobra-sobra nga saksak sa ka-outlet. Kag antes magtulog o kung magwa sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang mga dekorasyon nga dekuryente kag mga appliances. Kag kung nagagamit naman sa kandila, hindi pag-ibigin nga nagasiga nga kandila nga wala sing nagbantay kag siguraduhon nga napatay sa maayo ang upo sang sigarilyo o kung anuman nga mayara sang baga nga posible tunaan sang kalayo. Ulat man nga ginpanumdum sa atong sining Bureau of Fire Protection ang paglikaw sa mga daragko kag delikado nga palupok kag especially ang mga illegal nga palupok nga naatumod sa ang atong sining Department of Trade and Industry. Kag magpalupok lamang sa mga lugar nga gintalana sa inyo sining lokal nga panguluhan. Kag kung mahimo maggamit gid sang torotot, radyo o kung iban pa nga mga bagay nga safe kag mas maayo nga alternative kung ang handom lang naton maka-create sang tunog o kung sang huni sa adlaw sa Pasko kag sa bagong tuig. So yun mga ban ha, maghalong-halong gid sa atong sining pag-celebrar sa Pasko. Mas maayugid nga masinadiyahon kita, pero kinahanglan nga mas safe kita mga biyan sa atong sining selebrasyon. Kaya anhon taman kagahod, anhon taman kapadamo sang kaon, kung kabaylo sini balapian kag perwisyo sa ikaayong lawas. Mas maayo na lang nagtulog kita. 9:51 in the morning sa sininga oras, pamatiyan nato ang mensahe ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. para sa selebrasyon sa Pasko. Ingat lang po sa pagmamaneho kung saan po kayo pupunta. At siyempre, mag-ingat sa mga paputok. Iwasan na natin yan. Doon na po tayo sa mga turotot at iba pang malingay na mga laruan. Para kumpleto at masaya ang pagsalubong natin sa darating na bagong taon. Merry Christmas! Happy New Year po! Yan sa mga biyan ang isa pagig mensahe ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagsaulog sa Pasko subong iyang tuig 2025. Yan ang pamatiyan natin si President Ferdinand R. Marcos Jr. Iwasan na natin yan. Doon na po tayo sa mga turotot at iba pang malingay na mga laruan. Para kumpleto at masaya
ang pagsalubong natin sa darating na bagong taon. Merry Christmas! Happy New Year po! Ingat lang po sa pagmamaneho kung saan po kayo pupunta. At siyempre, mag-ingat sa mga paputok. Iwasan na natin yan. Doon na po tayo sa mga turotot at iba pang malingay ng mga laruan. Para kumpleto at masaya ang pagsalubong natin sa darating na bagong taon. Merry Christmas! Happy New Year po! Ingat lang po sa pagmamaneho kung saan po kayo pupunta. At siyempre, mag-ingat sa mga paputok. Iwasan na natin yan. Doon na po tayo sa mga turotot at iba pang malingay ng mga laruan. Para kumpleto at masaya ang pagsalubong natin sa darating na bagong taon. Merry Christmas! Happy New Year po! Ingat lang po sa pagmamaneho. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:53 sa aga. Yari ang dugang na payag ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Natin sa opisina araw-araw. Dumagdag pa sa iniisip ko itong mga tanong na natanggap natin. Kaya noon, susubukan natin sagutin isa-isa. Ang dapat gawin kapag hindi mo gusto ang regalong natanggap mo sa exchange gift. Pwede ba ito ipasa sa iba? Ginagawa niyo ba ito? Siyempre, pagka natanggap mo, kahit ano man yung natanggap mo, siyempre naka-smile ka. At saka thank you. Alalahanin mo. Ito naman, kahit ano pa ang nabigay sa inyo, kahit meron ka na, ito'y galing sa puso, magbigay. Yun ang alalahanin natin. Pero hindi naman dapat na masayang. Ipasa mo sa ibang tao na makikinabang doon sa magandang regalo na yun. Gaano kalaki ang tamang kuha ng Let's Plan? Pasko naman eh, kuha ka ng anong gusto mo. Basta yung mga nagdadalo ng pagkain, damihan na lang ninyo. Ilang pirasong lumpiang Shanghai ang dapat kainin? Basta't nabubusog kayo. But again, Pasko naman eh. Dapat medyo mag-enjoy tayo. Huwag natin iniisip na kailangan magtigil sa ating kasiyahan. Kaya ulit, yung mga maghahanda ng pagkain, dami-damihan na lang ninyo. Para may baong pagpauwi. Ano ang dapat sabihin sa kamag-anak kapag sinabi niya, "Uy, tumaba ka." Madaling sagutin yan, "Uy, tumaba ka." Oo nga, ikaw din. Ikaw, what do you think? Anong dapat sabihin? Tumaba ka daw. Malaki yung chan ko. Pagkaman, wala akong stress. Kami naman na magtatanong. Ang lagi namin tinatanong sa mga anak namin, yung tatlong anak ng lalaki, ba't wala pa kaming apo? Tama yan, honey. Sana all. Yan ang wish ko. Wala kayong mabola. Obligado ba kami magbigay ng regalo sa aming mga inana? Pwede po ba pwede po bang pagtaguan yung mga inaanak namin? Ay kami hindi namin pwedeng pagtaguan dahil madali kami hanapin. At kompleto ang listahan namin doon sa aming mga inaanak. At marami-rami din. Ngayon, yung iba siguro, pag hindi nyo talaga nakikita na o hindi na kayo nag-uusap, pag may app, pwede nyo na i-Gcash yung mga regalo ninyo. Ngayon, mas madali na. Pag may potluck, ano ang luto dala-dala ni PBBM? Ang gagawin ko para makarami at saka madaling gawin? Spaghetti. Sana ay masaya at mapayapa ang inyong pagdiriwang kasama ang inyong mga kaanak at kaibigan. Sa pagkain, yung sakto lang po.
Alam niyo naman, mataas ang mga kaso ng heart attack ngayong panahon dahil napaparami po ang kain natin ng taba. Ingat lang po sa pagmamaneho kung saan po kayo pupunta. At siyempre, mag-ingat sa mga paputok. Iwasan na natin yan. Doon na po tayo sa mga turotot at iba pang malingay ng mga tapuan. Para kumpleto at masaya ang pagsalubong natin sa darating na bagong taon. Merry Christmas! Happy New Year po! Gaya mga biyan, anong mensahe ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa iyang adlaw sa Pasko. No, so atong sa mga kultura mga biyan ha, kabay magpangibabaw sa atong sinitag sa katipusoon ang paghidait kag kalipayon sa pagdumdum sa kadlawan ni Jesucristo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:57 sa aga. Wala kita sa oras kinabiling sa atong sining pagpakaragad. Dari na ginamang kutubaton nga edisyon sa mga daw sa Merkules. Today is December 24, 2025. Halong-halong kita pagkabay na mag-enjoy kita while making sure na tanan kita safe sa bumadlaw sa Pasko. Sa ngalan na lamang sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Bernardo Ventura sa studio, kag Mr. John Magaliano sa transmitter. Ako naman ang inyong ginalagad, J.P. Herbas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Merry Christmas, kag mayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. publiko. Radyo Pilipinas.